Hello, blessed evening, Sunday evening mga kapatid. Pagpalang gabi sa inyong lahat at maayong gabi sa imong tanan at sa mga Koreano. Anyong! Kumusta po kayo? Mapalad po tayo at muli tayo makapagtipon, makapag-aral ng salita ng Diyos at wini-welcome ko ang bawat isa na magbubukas, makakasama namin sa gabing ito at let the Lord speak to our hearts upon studying His words, and we just want to thank God because the day is so good because the Lord is within us. Hallelujah. And tonight we will continue to the study of the book of Genesis to know more about the foundations of the creation. So tonight, thank you sa mga manonood, masasama sa amin hanggang sa pananalanginan. So welcome po sa lahat ng ating mga kapatid. So sa bago tayo magpaumpisa, ay inaanyayahan ko kayong tayo ay dimuko ng sandali at tayo humingi ng gabay. Hallelujah, manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, truly Lord God, we are nothing apart from you. Wala po kaming kakakayahan kung kayo wala sa amin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, naanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na kami inyong samahan, kami inyong kausapin, Panginoon. Lord, upon studying the words, Lord, you are the one, our teacher, O God, tonight. Lord, we thank you and we humble ourselves before you. Cleanse us, O God, whatever the sin that can hinder that you will not come in the midst of us, O God. We pray that you may forgive us, O God. May you cleanse us, O God, through the blood of our Lord Jesus Christ. Lord, thank you for the Holy Spirit. Thank you that you're within us, O God. This is all our prayer in Jesus' name. Amen. So last week po mga kapatid, sa ating pinag-aralan, of course, tayo po ay nasa Genesis chapter 3 verse 16 last week hanggang 19. At yan po yung pinag-usapan natin doon, yung curse of disobedience. So ang pinag-aralan din natin sino yung mga naka-receive ng mga disobedience. Of course, meron ditong tatlong karakter, si Satan, si Eve at si Adam. At doon din pinag-aralan din natin last week yung effects of being disobedience. Nalaman natin na meron palang epekto ang pagiging disobedience, yung loss of righteousness from generation to generation. Hanggang sa ngayon, ang lahat ng tao ay nagmana ng mga unrighteousness pamula sa ating mga ninuno. Pero ang kabutihan ng Diyos ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang tayo ay magkaroon uli ng righteousness, ma-restore ang ating relasyon sa Diyos at ma-restore yung ating relasyon sa Panginoon. Of course, nagkaroon din ng separations from God. Yun yung effect ng disobedience. Kahit naman sa mga panahon na ito, pag ikaw may disobedience, nagkakaroon ng separation, di ba? So kaya ganun din sa Diyos. So yung pangatlo, yung physical death, nagkaroon ng physical death. So kaya nga sinabi ng Biblia na God will came from the dust, it will return to dust. Genesis chapter 3 verse 19. And sabi nga ng Biblia na Romans 6:23 na for the wages of sin is death. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao, pero ang plano ng Diyos sa tao ay maganda. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo mamuhay ng mapayapa kasama ng Panginoon, ng masagana at mayroong fellowship with the Lord. Pero ganun pa man, ay hindi naman hininto ng Panginoon ang kanyang intervention sa tao. Nagkaroon pa rin siya ng pamamaraan at pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung sino man ang maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yun nga yung pinag-usapan natin. So yun yung ating last week na studies. So ngayong gabing ito, good evening po, si Galga is watching. So good evening po, magandang gabi po. Salamat po sa kasama. Ha? Okay. Magandang gabi po sa inyo diyan. At sa pag-umpisa po natin pag-aaral, of course, iniimbitahan ko kayo na buksan natin ating Biblia, kunin natin ating Biblia, pagkat kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dahil pag-aralan ng Biblia. So therefore, we need Bible, we need the pen, we need the paper to write down all what we are going to hear tonight. So thank God for the opportunity. So,
Ang ating topic for tonight is Genesis chapter 3 verse 20 as the continuation hanggang 21. Genesis 3, 20 to 21. And of course, ang main topic nito is Jesus is the cloth of righteousness. Dito po natin maintindihan na merong ginawang damit o pang-alis ng ating kahihiyan. So, ganun ang ginawa ng ating Panginoon. So, basahin muna natin yung text. So, Genesis chapter 3, verse 20 to 21, sabi ng Panginoon, ako po yung magbabasa sa aking translation sa ESV. At sinabi ng Biblia dito na, the man called his wife named Eve, because she was the mother of all living. 21, and the Lord God made for Adam and for his wife a garments of skin and clothes them. So dito po muna tayo mag-focus sa 20 to 21 pagkat ito po ay merong significance na kailangan nating maunawaan. Ang Genesis chapter 20 ay pinangalanan na ang babae sa creation. So of course, nung una, sa Genesis chapter 1, 27, ang unang creation sa babae, tinawag lang siyang babae at lalaki. Di ba? Wala pang pangalan. Pagdating sa Genesis chapter 2, verse 18, tinawag na ang babae na katulong o helper or katuwang. So, katulong, kasama. Pero hindi po siya mukhang katulong ang mga babae. Dahil yan po, special po ang mga babae. Yan po. Hindi po ibig sabihin na sinalita sa Biblia ay katulong. Hindi po. Ibig sabihin po ay partner po kayo. Tuwang po. Hindi po mabubuhay ang isang lalaki sa isang pamilya na ang babae magiging katulong lang. Hindi po. Tuwang po. Ibig sabihin equal po. Kung ano yung ginagawa ng babae at ng lalaki, ibig sabihin isa kayo ng mission, isa kayo ng ginagawa, isa kayo ng goal sa buhay. So dapat po ganyan ang mag-asawa. Ano po? So Genesis chapter 2, 24 ay 22, tinawag na po siyang woman. So ang woman ay babae na ang tawag sa kanya. Pagdating naman sa Genesis chapter 22 hanggang chapter 2 hanggang 24, tinawag na po siyang asawa. Babae na po yung asawa, wife. So pagdating naman po sa Genesis pero doon po sa mapapansin niyo po from 1 hanggang chapter 2, ang nagbigay po sa kanilang pangalan ng identity sa babae ay ang Diyos. Ano po? Napansin niyo po 'yan na hindi po. Pagdating po sa Genesis chapter 3 verse 20, ay si Adam na po ang nagpangalan sa kanya na Eva, hindi na po ang Panginoon. Ibig sabihin, ang lalaki, siya ang mayroon talagang pinagkaloob ang Panginoon na talagang karunungan. Kasi hindi lang dun sa hayop, di ba? Nagkaroon ng pangalan ng mga lahat ng hayop. Lahat ng hayop nagkapangalan. Binigay yun ni Adam, ng Panginoon. At si Adam ang nagbigay ng mga pangalan na yun. Siyempre, kaya ipinagkatiwala na rin sa lalaki ang pagpapangalan dun sa babae. Kaya nung tinawag niya ito na Eve o Eva, ay yan ang naging pangalan ng unang babae. So tingnan natin, ang Eve sa English, ang pangalan ng female o babae. Pagdating sa Latin, ang pangalan po ng babae na Eve ay Eva. So kaya nga mapalad yung mga may pangalang Eva, si Ate Eva. O yan, mapapalad din kasi kayo po yung mga tinatawag dito na mother of all the living. Pero mo, kayo ang pinanggalingan po. Kayo po ang pinanggalingan ng lahat ng mga living. Pero mo, sa iyo nagmula ang mga human race o lahat ng tao. Kaya napakapalad nyo po dahil kayo po ay parang source of the life, 'di ba? Pinanggalingan. So napakaganda po ng pangalang Eva, kaya nga yung mga may pangalang Eva, so
mag-alak po kayo dahil yan po ay special name po yan. So sa Hebrew po ang pangalang Eva ay Chaba o Haba, meaning to breath. Ang breath naman sa ibang translation is life, di po ba? And Chaba or to live or to breath or to give life. Yan po yung ibig sabihin sa Hebrew word. So hindi po yan nagkakalayo-layo. Pare-parehas po halos ng meaning po yan. To give life, yung isa naman to be a mother of all the living, di po ba? So halos pare-parehas po yan. So kaya nga po, maano talaga natin, makukonclude talaga natin na yan ang Biblia ay hindi nagkaka-iba-iba kahit na iba pa ang naging translation. Di po ba? Kahit gano'n pa ang naging translation niya. So, Adam named her Eve as a mother of the living, even hindi pa siya nagkaka-baby Hindi pa siya nagkaka-baby, hindi pa rin siya nabubuntis. Pero, pinangalanan na siya na mother of all the living. Kasi naniniwala siya dun sa binigay ng Panginoon sa pinag-aralan natin last week, yung seed of a woman. Kasi naka-prophesy na sila na binigyan na siya na ito magiging inaka ng maraming lahi, maraming tao. Kaya nga sinabihan na siya, ikaw ay mother of all the living. So yun po yung ibig sabihin ng Eva. So sabi nga ng ng ating talata, sabi niya, a woman gains more identity from husband. Pagtitingnan po natin na ang lalaki po sa babae, ang dami po niyang kumbaga, ano ba ibig sabihin identity? Katawagan o value ng babae, ano pa ba dun sa iba sa identity? O basta yung magiging katawagan sa iyo o yung magiging ID mo. Pag sinabing ID, sinabing babae, alam mo na kung ano yung part mo sa buhay, alam mo na yung part sa buhay mo Alam na ng tao, hindi mo pa pangalanan ng pangalan niya, alam mo na ibig sabihin ng babae. So kaya nga sa babae, a woman gains more identity sa husband niya. Halimbawa ako sa asawa ko. Ang asawa ko, pag tinanong mo ako, ano ba yung asawa mo? 'Di ba? Ang dami niyang identity sa akin. Sasabihin ko, of course, ang asawa ko, yan, napaka-responsable, napaka-tiyaga, napaka-matiisin, 'di ba? Mapasensya. Yan yung mga identity. Siyempre, marami pa siyang kaya nga para sa iyo, napaka-special ng iyong piniling asawa. Kaya nga sabi niya rito, for this reason, woman should take special care for all men. Napaka-special po ninyo sa amin, kayo po mga babae. Kaya nga po, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan kami ng isang kagaya ninyo na talagang naging partner talaga namin, kung hindi kami makakatayo, hindi kami magiging tagumpay sa buhay kung wala po kayo. Kung nag-iisa lang po kami, hindi po namin kaya. Ito nga pag nga iniisip ko yung asawa ko, nandoon siya, mag-isa siya, pero nire-raise niya yung 4 na children namin. At ako nandito. Di po ba? Kung ako lang mag-isa at wala po akong ka-partner, di ba? Ang hirap-hirap po nun. Ay siya doon, nagtitiis siya, binabagyo siya doon, di parang lalaki din, di ba? May bagyo, mag-isa lang siya. Tapos pag merong mga counting aberya sa bahay, di ba siya pa rin ang gumagawa? Kaya ang daming identity. Ang asawa ko nun, masyadong girl, masyadong girl, kaya hindi mo maasahan na magpintura ng dingding, kagaya ni Ate Lynn. Bubuhatin yung AC, ano ba yan? Di babae bang ganyan? So, hindi ganun. Hindi po, talaga pong napaka-supernatural. Pero alam mo po, na-admire ko po yung mga ganun. Yung asawa ko po, nag-uumpisa pong magaganyan kasi wala po siya matatawagan Babae po ako, pastor. Ay, naniwala na po ako. Kaya lang po, talaga pong napaka-supernatural, yung extraordinary po kayo Kaya yung kapatid ko rin ganyan, na si Becca, yung habang naglalakad, nagkakalakal, na nagpapataya pa ng wedding.
Oy, hindi po, ano po yun. Yun lang po yung ano niya, nakita ko sa trabaho. So, nangangalakal, tapos plus nag-yakult pa, tulak-tulak niya yung Yakult. Tulak-tulak niya yung ano, habang nangunguha pa ng kalakal. Pag uwi niya, meron siyang, ganyan siya. So, sabi ko nga, super talaga sa ano, yung mga babae. Kaya nga para sa amin, ang mga babae, napaka-special. So, hindi ko lang po alam dun sa mga iba-ibang lalaki kung paano po nila tinitingnan ng mga kanilang mga asawa, no? Pero kaya nga po tayo po ay mapalad tayo mga lalaki na tayo po ay binigyan ng tamang babae. Si Pastor, na-admire ko yung asawa ni Pastor, sila mag-asawa dahil siyempre, sabi ko nga Pastor, paano pagka yung ako lang, wala na kayo, sino na magiging partner kong magluluto sa mga ministry? Ang hirap po di ba? Hahanapin mo yung kasi ang una-una mo talaga makakaunawa sa iyo sa ministry, wala nang iba kundi ang asawa mo, di ba? Siyang una-una. Kaya nga ako nagpapasalamat din ako dahil kahit na malayo kami, nagkakaintindihan kami. Pag may ginagawa ako, alam na niya na hindi ako makakapag-usap sa kanya. So naintindihan na niya, tutulog na lang sila doon. So manood na lang po kayo. Hello po Ate Mads, good evening po. Salamat po sa inyo, nandyan po kayo. At ako'y masaya pag kayo nakikita ako nandyan. Kaya nga magpatuloy lang tayo. Sama-sama tayong umunlad sa sumagana sa salita ng Diyos. Hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon, tayo po ay handa sa kanyang pagdating. Yan lang po naman yung ating desire. Yung makabalik tayo sa ating mga pinanggalingan, sa ating Panginoon. Gaya ng Friday, kung napakinggan nyo po yung ating preaching, yung Citizen of Heaven o yung ano ba yung langit. So dapat po tayo ay makabalik doon. Kaya nga po salamat kay God. So Genesis chapter 3 verse 21. So ano na po natin yung nakita na po natin kung saan nagmula yung unang ina sa buong mundo, si Eva. Kaya ngayon naman po, tingnan po natin yung sa Genesis chapter 3 verse 21 na the Lord God made a garments, kasi ito po made a garments for Adam and his wife and he clothed them. Anong nangyari po dito, kung natatandaan nyo po, na nagkasala po itong mag-asawa na ito. Nagkasala po sa Diyos. At sila po ay nasa loob ng Garden of Eden, pero yet kailangan nilang tumanggap ng kaparusahan sa Panginoon bilang pagpapaalam na hindi tinatanggap o hindi tinitolerate ng Diyos ang anumang bagay sa buhay nila na disobedience sa Diyos. Kaya nga nagkaroon ng curse sa disobedience o yung result of disobedience. So sa gabing ito naman, dahil nagkaroon na sila ng result ng kanilang disobedience, nahiya na sila, di po ba? Naalala po natin, nahiya na po sila. At sila mismo nagtahi ng kanilang damit nila. At ang kanilang ginamit ay yung anong pong prutas yun? Pig leaves. So yun po yung pig leaves. So yun po ang ginamit niya. Malaki ang mga dahon. Malalaki ang dahon. Pero ang Panginoon, gumawa siya ng damit para dun sa mag-asawa na ito. Di ba anahaw sa atin? Anahaw, ganun katigas. Di ba? Sa translation ng NIV sa Bisaya, anahaw. Anahaw po. Ay baka po sa ano lang, pero ang pig pag titingnan natin dun sa 'di ba yung mga prutas ng pig, hindi naman ganoon ang dahon. Malalapan ang dahon. Medyo may kamukha, may pagkakamukha lang. Sa atin ang anahaw, ang bunga niya ay nganga. Nganga po ang bunga niya ng anahaw. Di po ba? Hindi rin anahaw. Sa amin, Nabunga ba yung anahaw? namunga siya pero hindi makain. Hindi makakain. O yun. So yung po yun. So the Lord God made garments of skin. So ito po ang pinag-uusapan dito naman ay skin na po, hindi na po yung dahon. Special po ito, galing po sa hayop. Skin ng hayop. Ano po ba yung skin ng hayop na pwede pong magandang idamit sa tao? Siyempre po, sheep po yan. Tupa po. Nakakita po kayo ng tupa na napakakapal ng balahibo. So yan po yung ginamit ng ating Panginoon na damit nila. Pero ito po ay, meron pong significant ito. May significance po ito, hindi po ito basta naisipan lang na itong gawing damit. So, galing po ito sa animal, sa sheep. So, God clothes Adam and Eve in the skins of
animals. Nakakita po kayo ng binabalatang hayop. Binabalatan po yung hayop at kinukuha po nila yung balat niya at tapos po yun ay tutuyuin para maging damit at balabal ng tao. So, in other words po, gumawa ang Diyos ng isang balabal para dun sa mag-asawa na ito. Pero ang maano rito ay yung ginamit na hayop na para maging damit at matakpan ang kanilang mga nudity o yung kanilang kahubaran. 'Di ba nahiya sila dahil wala nga silang damit. Kaya nga ito yung damit na ito na ginamit ay galing sa isang hayop. At itong hayop na ito ang naging pangtakip sa katawan ng nagkasala. In symbolic po, represent yung hayop o yung balat ng hayop na ibig sabihin, bago mo siya balatan, kailangan mamatay Kailangan mamatay po yung hayop. Pinatay ang hayop, kinuha ang balat. Ito po representing ng ating Panginoon na isang lamb, kaya tinatawag siyang Lamb of God. Dahil po siya po yung tanging magagamit yung balat niya, yung righteousness niya. Ang represent po nung damit niya is righteousness po yan. Biro mo ang tao nagkasala, ano pong meron? Kasalanan po, meron po silang kasalanan, kaya kailangan makoberan o matakpan ang kanilang kasalanan, yung kanilang kahiyaan. So, anong ibig sabihin nito? Yung damit, yung damit na kinuha sa isang tupa na walang kaalam-alam o na wala namang kinalaman para mag-suffer siya para in behalf para lang matakpan yung kahihiyan nitong mag-asawa na ito, ay namatay siya. Yung hayop na ito, yung tupa na ito, namatay. At binigay ang kanyang damit dun sa mag-asawa. Ano pong ibig sabihin yan? Sa ating pong panahon, sa Panginoong Hesus po, siya po ang nagbigay ng buhay niya. Binigay po niya ang buhay niya para sa mga taong makasalanan. Ito po ay nagre-reflect o nagmi-mirror o kumbaga nakikita natin ang ating sarili sa pangyayaring ito sa senaryo ni na Eva at Adan na nagkasala sila sa Diyos. Kailangan na sila ay matakpan yung kanilang kasalanan. Paano siya matatakpan at paano siya makokoberan? So ang ginawa nga ay tinakpan ng damit. So sa ating panahon po, ang ibig sabihin po ng damit is righteousness po ng Panginoong Hesus. Pero mo hinubad niya yung kabigiging righteous niya galing sa isa siyang Diyos, galing sa langit, di ba? At siya po ay ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaparehas po yan nung lamb o yung tupa na dinala sa slaughter para magkaroon lamang ng righteousness o mawala lang yung kahiyan nitong mga tao na nagkasala. Ito po kagaya po rin sa atin. Tayo po madalas nagkasala sa Panginoon. Aminin po natin at hindi. Tayo po ay may pagkakasala at tayo po ay merong pagkukulang sa Diyos. At ang tangi pong daan lamang para tayo po yung ating mga kasalanan ay matakpan, ay kailangan pong mayroong mamatay. Alam niyo po ba yung sinabi ng Biblia sa Romans 6:23 na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life? Ibig sabihin po, kailangan may magbayad may mamatay po. The wages of sin. So instead, ang ginawa ng Panginoon, instead na ikaw ang mamatay, di ba dahil ikaw nagkasala, pero hindi. Ang ginawa ng Panginoon, kumuha ng isang hayop para sa'yo. Para ikaw ay mabuhay muli, para yung iyong kahiyan ay mawala. Kaya nga lahat tayo nagkaroon ng kamatayan physically. Pero ang original
Ang original po na plano ng Diyos, ang tao po ay hindi mamamatay. At mamumuhay po tayo ng kasama ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, tayo po ay nagkaroon ng kamatayan. Pero ganun pa man, nang mamatay ang Panginoong Yesus para sa atin, ay namatay din po yung ating mga kasalanan. Sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, sa lahat ng mga sinuko ang buhay para sa Panginoon, at sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, nung namatay ang Panginoong Yesus, namatay na rin po yung ating lumang gawa. At pagbangon po niya, nung pangatlong araw, muling nabuhay po siya. At tayo po ay muling nabuhay din. Kaya nga po tayo, bakit tayo nakakalapit sa Diyos? Bakit tayo nakakaharap? Bakit tayo nakakapaglingkod sa Diyos? Dahil sa grasya ng Panginoon. Yung binigay niyang buhay niya para sa atin, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung pong balat o yung binigay ng Panginoon na tunic skin na sinasabi, ay ito po ay yung righteousness ng Panginoon. Alam niyo po ba kung ano yung sinakripisyo ng Diyos sa atin, ng Panginoong Yesus? Yung pong kanyang glory, nasa langit po siya, wala namang iniwan po niya yung kanyang kapangyarihan, iniwan niya po yung kanyang pagiging Diyos para sa atin. Ganyan niya tayo kamahal. At siya ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinasabi ng Hebrew chapter 9 verse 22, na sinasabi ng Panginoon, without shedding of blood, there is no remission of sin. So kung walang nagbayad, walang nagpatulo ng dugo, hindi po wala pong kaligtasan na mangyayari. Kasi po kagaya nga ng sinasabi ko kanina, yung illustration dito, yung illustration na kumuha ng isang tupa at kinatay, kinuha yung balat, nilagay sa tao, nilagay sa atin, ang repairing po niyan is symbolic of righteousness ni Jesus, ibinigay sa atin. Kaya nga kung malalaman natin na yung ginawa ng Panginoon, napakalaki pong halos hindi po natin makayang tumbasan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Wala po tayong kayang ibayad sa kanyang ginawa. Kaya nga, ito ay, yung shedding of blood is somebody had to die. Kailangan may isang tao na mamatay para tayo magkaroon ng righteousness. Para tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Para tayo ay makabalik sa Diyos. So para tayo magkaroon uli ng relasyon sa Diyos. So sino po yung namatay para sa atin? Of course, ang Panginoong Jesus. Kaya salamat kay God sa grasya niya. And He died for us in order that we might become spotless sa Panginoon. Yung mawala na yung ating dumi, yung stain of yung ating karumihan, kinuha po ng Panginoon. Pero meron po tayong mga step na gagawin dyan. Hindi po porke naniwala tayo. Sabi nga ay faith, naniniwala tayo, without action is dead. Ibig sabihin po niyan na naniwala ako na si Kristo ay namatay para sa akin. Pero hindi po hanggang dun lang po yan. Hindi po dahil sa faith natin tayo po ay naligtas. Pero totoo naman po, sinabi po yan ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Pero meron po yang dapat na nakaakibat na work. Kaya nga sinasabi hindi ko na lang matandaan kung faith without action is dead. Nalimutan ko lang. Ano nga pong pastor para sa James yun na faith without action is dead. Ibig sabihin, nanampalataya ka na niligtas ako ng Panginoon, pero hindi mo po ginagawa yung side natin. Meron po tayong gagawin. Ano po ba yung kagalambawa? Alam mong makasalanan ka, no? Alam mong may ginagawa kang kasalanan sa oras na ito. Pero anong ginagawa mo? Dahil alam mong tinanggap mo ang Panginoong Hesus, anong ginagawa ng maraming tao ngayon? Di ba patuloy pa rin sa pagkakasala? Yung faith na sinasabi ng James 2:14. James 2:14 na ikaw ay napatay ang pananampalataya mo, kapatid. Patay siya. Kung hindi tayo nagtatrabaho para sa ating salvation. Di po ba? Dapat pong i-work out natin. Alam nyung nagkakasala na nga tayo, tapos
alam naman natin na dapat tayong mabago. Alam natin na dapat tayo ay sumunod pa rin sa Panginoon. Dapat tayo ay i-work out natin, tayo ay makabalik sa presensya ng Diyos. Paano tayo makakabalik? Iiwanan natin siyempre itong workout. Iiwanan natin ang lahat ng ating mga ginagawa na against sa Panginoon. Ano ba yung mga ginagawa natin na alam natin na hindi nakakalugod sa Diyos? Kayo na po nakakaalam niyan. Tayo na po nakakaalam niyan. At kung kayo kinakausap sa oras na ito po'y tamang panahon. Ito po ang oras para tayo magbalik loob sa Diyos. Ito po ang oras na tayo ay kinakausap na ng Panginoon. Wala na pong bukas. Alam niyo po, ang buhay natin ay wala pong nakakaalam kung kailan po tayo magwawakas. Maaari pong sa pagkatapos po ng ating pag-aaral na ito, maaari pong isa po sa hindi po natin alam. Wala po nakakaalam who knows the next hour of our life kung tayo po ay nandito po. Pero ang pinakasiguro lang po na gusto ko pong malaman natin lahat na dapat po tayo ay ready sa lahat ng mangyayari. Huwag po nating ipikit ang mata natin o baliwalain ang mangyayari sa second life o sa second na pangalawang buhay. May dalawa lang naman pong buhay dun sa kabila, totoo po yun, at hindi po nagbibiro ang Biblia na ito po yung ating pinaghahandaan. Kaya nga po, ganun na lamang ginawa ng Panginoon. Ultimong siya, sarili niya, bumaba pa siya sa langit para lang tayong mailigtas. But yet ang tao hindi pa rin nakikinig. Yet ang tao hindi pa rin niya siniseryoso yung kanyang ginawa. Tuloy-tuloy pa rin sa mga ginagawang kasalanan. Kasi nga, alam ng Panginoon ang second life po na mangyayari sa tao. Dalawa lang po yan. Ang lahat ng taong sumunod kay Kristo at tinanggap siya at ginawa at iniwan ang kanyang mga sasamang gawa, yan po ay makakasama ng Panginoon sa langit at napakaganda po ng lugar na yan. Pinakita na po ng Panginoon yan last Friday na pinag-aralan natin about the heavens, na lahat ng mga pupunta doon, yung mga born again. Pero ang born again po pinag-uusapan doon, ibig sabihin yung nabagong buhay. Yan po ang totoong born again, hindi po religion. Tinatawag lang po kami born again, tayo born again, dahil yung po yung declaration natin na tayo po ay binago na ng Panginoon, na tayo ay iniwan na natin ating mga gawa. Yun yung identity natin, di ba, bilang born again. Kaya tayo, declarations of being ay born again is changing of life into the life of the holy life. Yun po yung born again. So pangalawa yung nung last week, so balikan nyo lang po yung preaching natin last Friday at maaalaman nyo po ang way to heaven. So dapat po meron tayong mga ganyan. So sa gabing ito, kaya nga ito napakaseryosong bagay po ito. Paulit-ulit man ito pong naririnig natin sa lahat ng mga nagpipreach, sa lahat ng nangangaral. Pagka ito po ay hindi natin mai-skip dahil kailangan talaga nating tanggapin, gawin ito dahil ito po ay seryosong bagay sa Diyos. Kaya gayon na lamang po ang pagluha ng Panginoong Hesus, nandito po siya. Dahil talagang ganun niya tayo kamahal. Gusto niya tayong hindi mapunta sa impyerno. Kaya nga po mapunta sa impyerno at mapunta sa langit ay choice na po ng tao yan. Hindi po choice ng Diyos. Ang Diyos po gumawa ng impyerno at gumawa ng langit dahil po yan ay pinrepair po niya para sa mga tao, para po sa demonyo lang po itong sa impyerno. Ang lahat pong tao, wino-workout nyo po na makabalik uli sa kanya kasi creation niya tayo. Sabi nga ay masterpiece niya tayo at napaka-importante lahat ng ginawa niyang nilalang niya. At ayaw niya ni isa man lang ay mawala sa kanya. Pero ganun pa man, ang tao pa rin ang pumili sa kanyang destination. Tayo po, ano po bang pinipili natin sa oras na ito? Piliin po natin ang kalangitan. At doon po tayo makakaranas talaga yung buhay na kasiya-siya. Buhay na walang hanggan. Yun po yung totoo. Hello po, Ate Jen. Good evening po. Hello, Lolea girls. Salamat po sa inyo. At next Tuesday po ulit tayo magkita-kita rito. Magsama magtipon-tipon. So for the meantime, dyan lang po muna kayo. Pero salamat kay God at nandyan pa rin kayo, nakikinig kayo na nandyan yung desire nyo. So wag nating i-skipin ang mga ganitong pagkakataon. Yun nga, walang nais ang Panginoon kundi tayo lahat ay makabalik sa Diyos. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon,
yung pagkamatay niya sa cross, ito po yung at hinubad niyang kanyang righteousness, sabi ng salita ng Diyos, at binigay sa atin. At kaya nga tayo ay nakakalapit sa Diyos dahil tayo ay mayroong katuwiran. Through Jesus Christ, we are justified through faith by Jesus Christ. Yan po sinasabi ng ng Romans 6:22. So Jesus died for us to clothe our nakedness. Si Jesus po namatay para tayo ay yung ating kahiyan. Naalala niyo po ba yung salita ng Panginoon sa Revelations? Hindi ko na po maano yung sinasabing, buy for me a clothes of righteousness, so that your nakedness will be covered. Diba? Yun ang gusto ng Panginoon. Alam niyo yung pagbili, hindi ibig sabihin nabibili ang salvation. Hindi po nabibili ang salvation. Ang ibig sabihin lang po ng Panginoon, tayo po ay ibigay natin yung ating sarili sa Kanya. Kumbaga, exchanging of our old life, of our old nature into Jesus. Give your life into Jesus. Yung buhay mo, ibigay mo na sa Kanya at papalitan Kanya ng buhay na walang hanggan. Yan po yung gusto ng Panginoon. So, skin of lamb, sabi nga rito, Jesus is the lamb that is slain for us to cover our shame. So, tingnan po natin sa John chapter 1 verse 9. John 1:9. Nandun po yung sinasabi ng Panginoon na the Lamb of God who takes away the sin of the world. So si Jesus po ang nagkuha. Ang dami natin Tapos lahat tayo, hindi lang naman tayo tigi-tigi isang kasalanan. Marami po tayong kasalanan, ulit-ulit pa. Pero si Jesus po, kinuha niya pong lahat yan para lang po tayo lahat ay makabalik sa Ama. At yan po yung passion niya, yan po yung pag-ibig niya sa atin, sobra po. So skin of lamb is referring to Jesus Christ righteousness. Skin of lamb, yung lamb skin. So yan po ay representing righteousness of Jesus that remove and made a cloth. Tinanggal po yung balat at ibinigay sa Kanya. Di po ba makikita niyo yung representation ng Panginoon nung siya i-crucify? Tinanggalan siya ng damit, di ba? Tapos ginawa pang cross lang yung kanyang damit. Siya po ay nagsisignify at ang tawag doon, nagpaparallel po doon sa Old Testament na sinasabi itong na binigyan ng damit ng Panginoon yung mag-asawa. At dito naman po nangyari sa Panginoong Hesus nung siya po i-crucify, tinanggalan po siya ng damit. Ganun, parehas lang po, Yung po ay significance nung pangyayari doon sa Old Testament kina Eva at Adan. At ngayon po sa New Testament, ganun din po ang nangyari. Tinanggalan din po siya at ginawa siyang ibinilad ang kanyang kahihiyan, 'di ba? 'Di ba? Diyos ka, ginawa-gawa lang na ibinilad ka sa karamihan ng tao na para bang isa kang masamang tao na tinanggalan ka pa ng damit, 'di ba? Hindi nila alam na ang kanilang ginagawa ng ganun ay ang kataas-taasan ng Diyos. Kaya nga laki ng pagsisisi ng lahat ng mga nakaayon dun sa ganung religion. Na hanggang ngayon, idinideny nila na ginawa nila yan sa Panginoon. Kasi hiyang-hiya sila sa ginawa nila. Hindi nila tinatanggap yan na ginawa. Tinatanggi talaga nila. Kaya ang ginagawa na lang nila, dinadivert na lang nila yung doktrina na hindi totoong namatay ang Panginoong Hesus. So, ganun na lang. Para lang maghugas kamay. Parang Pilato lang yan. Na naghuhugas kamay lang. So ganyan po, kaya nga wala sila namang may itatago dahil nadyan po yung mga proof, nadyan po sa Israel. Kaya hindi naman nila may tago ang history. Dahil ang history, meron siyang katibayan. So, Jesus is the life that sacrificed in exchange of our sin. Yung buhay niya ang binigay sa atin. Jesus shed a blood to give His life to the sinner who is full of shame. So, yung buhay niya binigay sa lahat ng mga tao, lahat ng mga kasalanan. Kaya nga, alam mo yung mga kapatid, yung Panginoon, hanggang sa oras na ito, kinakatok niya ang buhay natin. Hindi po siya nagsasawa na katukin ang buhay natin. Hindi po siya na
Diyos na isang beses na lang siyang kumatok at bukas pag ayaw mo, ayaw mo. Hindi po siya. Siya po ay mapagpasensya. Sabi po ng salita ng Diyos na He is so patient with us na He is waiting for anyone to come back to Him. Yun ang sinabi ng Biblia. Na nag-iintay pa rin siya na tayo makapagbalik sa Kanya. Kaya nga panay ang katok niya sa ating buhay eh. Dahil ayaw niya ni isa man tayo ay mapahamak. Ang tao bingi, no? Ang tao bingi. Alam mo, ang daming ginagamit na mga messenger ang Diyos. 'Di ba? Kahit nga ngayon ito message of God ito. Meron pang mga tao na ini-ignore lang din yung mga ganitong gawain. Meron namang mga tao na ang iniintay pa yung mapilay pa sila, yung mawalan na ng yung circumstances na alala po yung kay Jonah. Pinakain na nga siya sa pinakain na lang siya para magbalik lang sa Panginoon. Pinakain na siya sa isda. Gusto niyo po bang kakainin muna tayo ng isda bago tayo lumingon sa Panginoon o pakinggan ng Panginoon? Huwag na po nating intayin. Marami pong nagsisi sa mga pangyayaring gano'n na kung kailan po mata na lang po yung nagalaw, na nakahigaan lang, bedridden na. Saka pala sabi niya, gusto niya mag-gitara, gusto niyang mag-serve sa Panginoon. Ano pang magagawa mo? Totoo, ligtas ka. Pero, yung pagsisisi mo na nung malakas pa tayo, hindi natin ginawa yung dapat natin ginawa, ay malaki pong regret sa buhay natin yan. Na minsan nakapag-serve sana tayo sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang hamon ko sa mga bawat isa, yung mga, kung tayo po ay meron pang mga alinlangan sa Panginoon na bakit ba ang buhay ko ay kailangan ko pang ibigay sa Panginoon? Natural po, bigay po natin ang buhay natin sa Panginoon. Pagkat siya po ang owner nito. At nais lang ng Panginoon, kaya lang naman tayo niya gustong alagaan, ayaw niya tayong malayo sa Kanya. Kaya tayo pinag-aaral sa salita ng Diyos, kaya lagi niya tayong pinapaalalahanan. Para hindi tayo malayo. Ang mundo po ay nasa pamamahala ng demonyo. At ito po ay ang lahat ng mga Kristiyano, hirap na hirap pong lumakad papunta po sa destination kasi ang dami pong humahatak dyan. Alam niyo po yung mga alipores ni Satanas? Andiyan po yan sa paligid natin. Right now po, kahit po sa ating kinaupuan ngayon, pero po kasama po natin ng mga alipores ni Satanas. At yan ay gusto niyang maaring patulugin ka na lang, di ba? Huwag ka na lang makinig. O kaya, mag-ano ka na lang, magluto ka na lang habang nakikinig, di ba? Hindi ka na lang makikinig. Parang feeling mo, parang pastime, gagawin mo lang radyo, AM radio, na meron ng daldal, ganun. Seryosohin natin ito mga kapatid. Seryosohin natin ang salita ng Panginoon. Dahil ito po ay para sa inyo. Ito po ay para sa atin lahat. Hindi lang po para sa mga membro, kundi para sa lahat. Kaya nga po ito inopen natin para sa public. Para lahat tayo ang mag-benefits. Yan po ang aming goal sa aming pong online Bible study. So salamat naman po sa inyo. So tingnan po natin sa Romans chapter 10 verse 3 to 4. Ano po sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse 3 to 4? Sabi ng Biblia na for they are being ignorance of God's righteousness. Ano po ba yung ignorance? Masakit naman po sabihin, ignorance yung kamangmangan. Ano po? Ay kung sa tatagalogin mo po sa panahon ngayon, ibang salita po, masamang salita na, masakit na po. Pero gagamitin ko na lang po ay mangmang. So sabi niya po, for being ignorance or being mangmang sa katuwiran ng Diyos, sabi niya, seeking establish their own righteousness. Biro mo, yung kamangmangan daw ng tao, dito mo daw malalaman na mangmang ang tao sa righteousness ng Diyos dahil ginagawa niya ang akala niya sa paggawa niya ng mabuti o sa pagiging yun yung paraan na magiging righteous ka o magiging matatawag ka ng Panginoon na isa kang banal. Hindi po doon. Kaya sinasabihan ni Paul sa mga Romans na hindi by seeking and established by your own righteousness have not submit to the righteousness of God. Hindi kayo nagsasubmit sa Diyos. Kundi kung ano yung kung ano yung ginagawaan mo, halimbawa sa simbahan ka, ginagawaan mo yan, kabutihan mong yan. Doon ka nakadepend ang iyong righteousness, hindi sa Diyos. Bakit hindi sa Diyos tayo magbigay ng ating mga katuwiran? Paano po ba tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos? Simple lang po, sinasabi ko na nga po tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Ano pa? So, yung gawin natin yung
yung kalooban ng Panginoon, i-share yung gospel, di ba? Ano pa? O yung gumawa tayo ng matuwid. Pag sinabi ng matuwid, ibig sabihin, kung titingnan lang natin yung 10 Commandments, kaya magagawa ba natin? So, kung may mga bawal mag-adultery, may bawal sumamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Pinaka highest ano po 'yan? Highest na sin na magagawa ng tao kasi yan po yung nagdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan, tiyak na papunta sa kapahamakan. Pero ganun lang ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng Panginoon. Ganun lang ang pag-ibig niya at pinadala niya kanyang bugtong na anak, sino maniwala at sumampalataya sa Panginoong Hesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, Romans chapter 10 verse 3 to 4 po, sinabi niya rito na we are ignorance of the righteousness of God, seeking by our own. Di po. Dapat po tayo ay nakapattern sa Biblia. Kung ano po yung sinasabi ko, paano tayo magiging banal, pagkat sabi ng Diyos, be holy for I am holy. Dapat tayo maging banal. Kasi sa langit po, wala na pong huli-hul. Sa langit po, lahat po tayo dapat banal. Kaya paano tayo makakarating sa langit kung huli-hul ang buhay natin? Kaya nga, maging matuwid tayo sa pananalita man, sa aksyon man, maging sa ating pagsamba sa Diyos, ay sa tunay na Diyos tayo sumamba. Hindi sa ginawa ng tao. Yun lang po masasabi ko. Amen. Dapat po tayo sumamba sa Diyos na buhay. So, there are two symbol of righteousness. Meron po akong bibigay sa inyo dalawang symbol of righteousness. May dalawa po ang klase. Two kinds pala ito, hindi symbol. Two kinds of righteousness. Yung isa po, righteousness of fig leaves. Tama po. Symbols din ito. Kasi yung fig leaves po yung unang ginamit ng Panginoon. According to Genesis chapter 3 verse 7, sina Eva at si Adan nung hinahanap ng Panginoon na nasaan kayo, sabi niya, nandito po kami, nagtago at nagtakip sila ng sarili nila, fig leaves. Okay po? At ang fig leaves representing na your own righteousness. Nagsarado ka, akala mo makukuberan natin ang ating mga ginagawa sa pamagitan ng ating magagandang gawa. Di po ba? Ang dami pong mga ganyan sa mga panahon na ito. Mga simbahan mismo, mga tagapanguna sa mga simbahan, mga lingkod ng Diyos. Pero ano po ang ginagawa nila? Ang ginagawa po nila, marami po silang ginagawang kunwari ay maganda sa paningin ng tao. Banal sa harapan ng tao, pero sa loob po hindi po. Marami po silang ginagawang labag sa Diyos. Saan po ba kayo nakakita na pagkatapos magsisimba ay iba nang pinupuntahan. Yun lang. Pagkatapos ibang fellowship na po ang ginagawa. Minsan pa nga mismo sa loob ng simbahan, hindi ko po alam kung meron kayo na nakitang ganyan, na sa loob mismo ng simbahan pagkatapos doon din nila ginagawa kanilang mga kamunduhan. Meron nga akong mga members nung mga panahon na last year, kasi ngayon wala na yung mga negro Nagkukwento sila, sabi niya, Pastor, you don't need to evangelize. It's just naturally flow. Sabi ko, how? Sabi niya, just bring ladies inside with wine. Bro mo, ganun daw sa kanila. Kaya nga, pinakitaan pa niya nga ako ng video na talagang ganun ang ginagawa nila, literally. Talagang, kaya nga, ang nangyayari sa kanila, napakadali daw po ng mga tao. Kusang nga dating ang tao. Hindi mo kailangan na manawag pa ng mga tao sa labas. Mag-evangelize ka at mag-invite ka, magpagod ka pa. Hindi ka na magpapagod. Yun ang sabi sa akin ng ating isang kapatid dyan. Kaya nga ako sabi ko, hindi ganyan ang dapat. Di bali na po tayo ay maghirap sa pag-i-invite ng tao. Ang importante po, righteousness yung dinadala natin. Hindi po yung mga ganun. At marami pa. Ang pinakang number 1 na abomination sa Panginoon ay yung, alam nyo na, hindi kinakaluban, tanggapin ba natin o hindi? Sorry po.
yung pong pagsamba natin sa ginawa ng tao, yan po ay number 1 pong offense sa Diyos. Yan po yung sa Ten Commandments of God, number 1, thou shalt not bow down in the graven image that sa langit at sa lupa nagawa lang ng tao. Mag-igi po tayo, mag-ayos po tayo. Itama po natin ang ating mga maling pananampalataya. Dahil ito po yung isa po sa righteousness na nagtakip ng fig tree, fig leaves, na ito po ay kaparehas ng mga religion. May dalawang klaseng religion. Isang religion na self-righteous o tatawag doon na fake righteousness. Fake yung ibig sabihin, hindi totoong righteousness. Yung isa naman, righteousness from God's perfect provisions through Jesus Christ. Yun po yung mga tao na sumusunod sa Panginoon at sinuko ang buhay. Lahat po binigay nila, ultimong mga sarili nila, ultimong mga yung mga provision nila, salip na ibibigay na sa pamilya nila. Ano po ang ginagawa nila? Sinusupply nila, tinutulong nila sa simbahan. Dahil yun po yung commandment ng God. Kaya nga po bilang mga anak ng Diyos, sumusunod po tayo dun sa mga ganong prinsipyo ng Panginoon. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ano sinabi ng Panginoon? For He made Him who know no sin. Sino yan? To be sin for us that we might become the righteousness of God in Him. 2 Corinthians. 2 Corinthians 5:21. Ang Panginoong Yesus ang kumuha, ang nagsakop sa atin, ang siyang nagkuha ng ating mga kasalanan. Kaya nga siyang parang kita mo, siya ang tinuya sa bundok of Calvary. Siya yung hiniya, siya yung para bang inihanay pa sa mga makakasalanan, di ba? Kasi nga yun yung mga kasalanan ng tao. So siya ngayon nagbayad. Salip na tayo ang magbabayad. Kaya kita mo, para siya naging makasalanan na dahil sa atin, samantalang wala naman siyang ginawang offense, wala naman siyang ginawang masama. Kaya nga, napakapalad po natin, mga kapatid, na tayo po ay sinakop ng Diyos para sa ating mga kasalanan. So, kaya nga, maging thankful po tayo, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. At ang magagawa lang po natin, paano tayo magpapasalamat sa Diyos, yung pagserbihan natin siya, yung paglingkuran natin siya, sa abot ng ating makakaya. Yun lang po yung may babalik natin sa Kanya. Kaya nga ako, lagi sabi ko nga na, Lord, wala po kami may babalik sa iyo, kundi itong bagay na ito, simpleng bagay, pagsunod sa iyo, simpleng service, isang oras na service, isang oras na pakikinig ng salita mo. So yun lang po yung may bibigay namin sa iyo, Lord. Kasi actually, di naman natin kayang bayaran yan kumpara doon sa magiging eternal punishment sa mga taong hindi susunod sa Kanya. Malaki pong hirap po yan. And we are rescued and saved by faith. Na-rescue tayo ng Panginoon. Alam nyo, pag sinabing rescue, ibig sabihin we are in danger. Ano po? We are in danger pag sinabing rescue. Ibig sabihin, naroon tayo sa panahon natin, narito tayo sa kita mo, nagkaroon ng kalamidad, no? Yung kalamidad, parang ganito rin nangyayari sa atin. Naroon tayo sa calamity. Narito tayo sa devastating na lugar na kung saan nangangailangan tayo ng rescue operation ng Diyos. Nire-rescue tayo. Kaya nga ganun ginawa ng Panginoon, ni-rescue tayo sa siguradong kapahamakan natin. Maaaring tayo ay, kung titingnan siguro kung sa symbolic na may siguro punong-puno ng tubig ang kalupaan, tapos wala tayong mga bahay. So nakita ba natin yung senaryo ng bagyong Ulysses? Parang ganyan po. Kaya po sinasabi ng Panginoon, the Lord rescue us to save from our sin. So lunod na lunod ang tao sa kasalanan. Lunod na lunod. Kaya nasasaktan man kayo, mga kapatid, pasensya na po. So maaaring hindi po nagugustuhan na yung mga ganitong topic, pero ito po yung tinetema ng topic na ito na tungkol sa cloth of righteousness o cloth of unrighteousness.
Ito po yun. So how to express faith to be saved? Paano naman natin ma-express na para tayo ay ma-save? Di ba sinabi ko nga kanina, faith without action is dead. Di po ba? So kung baga nanampalataya tayo na si Jesus ay namatay para sa akin. Pero anong ginagawa mo? May ginawa ka ba? May ginawa ba tayo sa Panginoon? Wala. Tinanggap ba natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoong tagapagligtas? Sinuko ba natin ang buhay natin? Iniwan ba natin yung ating mga ginagawa sa ating mga ginagawa? Pinili ba natin sa oras na ito na tayo ay makinig instead na tayo ay kung anong gagawin natin? Pinili ba natin na tayo ay magpuyat ng kahit sa sandaling oras? Kahit na pagod na tayo. Kasi yan ang gusto ng Panginoon eh. Kailangan i-work out natin yung salvation natin. Hindi pwedeng puro faith lang. Nanampalataya ako. Naniligtas ako ng Panginoon. Anong ginawa mo? Anong ginawa natin? Wala lang. Wala. Paano sasabihin mo na naligtas ka? Hindi tayo naniligtas. Kailangan natin ng i-work out ito. So ano yung ating mga i-work out sa buhay natin? Marami po tayong i-work out. Kulang po ang ating panahon para i-work out. At wala na po rin. Maikli na rin po ang ating panahon. Kaya habang may pagkakataon pa tayo, mag-save na tayo kay God. Huwag natin sayangin yung mga oras natin. Yung pakikinig natin, simple lang naman yung pinapakinggan natin. No? Hindi naman mahirap na nakikinig tayo at natututo tayo. Ito ay ating direction going back to heaven. So how to express faith to be saved? Paano? According to the Bible, Romans chapter 10 verse 9, kung pananampalataya, paniwala na ikaw ay na paano mo i-express o paano mo tawag doon, i-demonstrate na nananampalataya ka sa Panginoon. Paano mo sasabihin o paano ka nagre-response, how you response to the calling of God, how you response for the yung ano ng Panginoon, yung pagkakatok sa ating buhay ng Panginoon. So first, of course, how to express by faith is confess Jesus is Lord, is our Lord and Savior. Romans 10:9. Kasi dito, ang pinag-uusapan dito ay pananampalataya. Sa Romans 10:9, sinasabi na if you confess with your mouth that Jesus is Lord. Kung hindi mo siya tinatanggap na bilang Panginoon, at hindi mo siya kinikilala bilang Panginoon, hindi mo siya sasabihin na si Jesus ang aking Panginoon. Hindi natin kaya yan. Pero dahil tayo ay nananampalataya, dahil siya nga ang totoong ating Diyos, ay kayang-kaya nating sabihin at ipagsigawan sa buong mundo na siya ang ating Panginoon, tagapagligtas. At naniniwala tayo deep in our heart na ang Panginoon talaga ay namatay, walang duda, namatay para sa atin at nabuhay na maguli. Kasi po, yung mga tao marami pa rin pong naniniwala na hindi, dahil po doon sa maling doktrina, na hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross. Marami po tayong mga pinsan dyan, mga kapatid dyan, na alam kong naririnig nyo rin ako. Alam ko naririnig nyo ako na narinig nyo ang tinig ng Diyos sa oras na ito, na hindi nyo pinapaniwalaan na Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Pero for this time, for the sake of God, gusto kong maunawaan nyo po. Gusto kong buksan natin ang ating isipan na Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. Paniwalaan nyo po yan dahil yan po ang katotohanan. Ayaw man natin o hindi, yan po ay totoo. So, confess that Jesus is our Lord. Romans chapter 10 verse 9. Sabi nga, those who call Him will be saved. So, confess Jesus is the Lord and our Savior. So, number 2, ano pa? Yung John 3:16. Napakasimple yung mga ating verse na ginagamit. Pero ito po ay bagamat ano na sa atin, parang bingi na tayo sa ganitong salita. Pero tingnan po natin maigi yung ano niya, yung line niya. Ano po ba yung sinabi ng John 3:16? God so loved you. God so loved me. God so loved us
that He gave His begotten, Jesus, binigay niya ang Panginoon para sa atin. At kung sino, ito ang keyword, kung sino ang maniwala sa Kanya. And those who believe Him, anong sinabi ng sunod na verse? Whoever believe in Him shall not perish. Ano po ba yung perish? Pag ikaw ay naniwalataya sa Diyos at ginawa mo with action, ikaw po ay maliligtas, hindi ka mapapahamak at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Simple lang po, maniwala, gawin ang mga katuwiran ng Diyos, iwanan ang masamang gawa. Yun lang po kasimple. At ano pa, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sigurado po yan dahil po ay nakasulat sa Biblia. Romans chapter 3 verse 22. Even the righteousness of God, which by faith Jesus Christ unto all upon the believers, there is no difference. So lahat ng righteousness natin is through faith. So kung naniwala tayo na tayo ay binigyan ng katuwiran ng Panginoon. So, salamat kay Jesus. Salamat sa Panginoong Jesus na nagbigay sa atin ng buhay niya. So conclusion po, Jesus is the cloth of righteousness. So wala pong iba tayong pwedeng maging tayo po ay maka-restore o makabalik sa Panginoon. Wala pong iba. Kundi ang Panginoong Hesus lang. Kaya nga kung sino mang hindi tumanggap kay Kristo o sino man tumanggap kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So Jesus is the cloth of righteousness. Tingnan po natin 2 Corinthians 5:21, kagaya sinabi ko nga kanina, God made Him to be sin, and that we might be made the righteousness of God in Him. And sabi rin ng 2 Corinthians 5:3-4, because when we are clothed, will not be found naked. So kung tayo ay nabalutan o tinanggap natin ng Panginoong Hesus, tayo ay binigyan ng righteousness, clothed with the righteousness. Hindi na po tayo matatagpuan ng Panginoon na tayo ay hubad o tayo ay may shameful kasi tinanggal na niya lahat ng shame sa ating buhay. Salamat kay Jesus. Salamat sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Let us declare Isaiah 61 verse 10. Ano sinabi ng Panginoon sa Isaiah 61 verse 10? I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. Sige po, ulitin po natin. So let us declare these words, sabi ng Panginoon sa Isaiah 61 verse 10. Let us repeat. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. Hallelujah. So shall we pray? Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, we just want to thank you. We just want to worship you, God. We just want to bless you. Dahil ikaw ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa amin. Ikaw ang nagkuha ng aming mga karumihan, Panginoon. Aming mga kahihiyan, Panginoon Diyos. Thank you, God, for this wonderful life that you've given us. And wonderful life, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na kami makababalik dyan sa iyong lugar, Panginoon. Lord, we thank you and we are waiting continually sa iyong pagbabalik, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, through faith, Panginoon. We will do, Lord God, whatever you ask for us to do, God. We will serve you, we will worship you, we will follow you, God. All your words, O God. And even we will turn out and we will leave all the sin, all the things that is not pleasing to you. We will leave it. We will turn away from this, O God. Help us, O God. Of course, we cannot do it apart from you. And we are asking the Holy Spirit
to sanctify us, to help us, O God, in all our weaknesses. Lord, we pray, God, that when you come, let your grace and mercy be continually sufficient for us, O God, according to your words. Hallelujah, Lord God. And even sa aming mga kapatid na nandito, Panginoon, Lord, we are praying, O God, na pagkalooban mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Niimbitahan namin ang banal na Espiritu na pangunahan kami sa lahat ng pagkakataon. Kami malayo sa lahat ng mga masamang gawa, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na ibigay sa iyo, Panginoon. We buy a righteousness from you to exchange, in exchange of our dirtiness, in exchange of our nakedness, in exchange of our sinful nature, O God. Lord, change our life, change our heart, purify us, O God. Lord, we surrender everything to you, God. Lord, we pray that we may be right to come into your presence, O God. Lord, help us everyday life, O God. We know, Lord God, and we believing that you are coming very near, O God. Lord, sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na nakaka-witness ng gawain ito, Panginoon, sa oras ito, kasama namin, Panginoon. Lord, tulungan mo rin sila, Panginoon, na makapamuhay na ayon sa iyong kaluwalhatian, ayon sa iyong katuwiran, Panginoon Diyos. Lord, pagkalooban mo rin sila, Panginoon, ng buhay na kasiya-siya, Panginoon. Kahabagan mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kahabagan mo rin sila, Panginoon. Kaawaan mo sila, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na ayaw mo ni isa man lang sa amin ay malayo sa iyo, Panginoon, ay mapahamak, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita na hahanapin mo ang isa at iiwanan ang 99, Panginoon, upang walang mapahamak na isa man lang sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, sinusuko namin ang aming buhay, binibigay sa iyo lamang, Panginoon. Lord, gamitin mo ito, Panginoon, ang buhay namin bilang iyong instrumento, Panginoon, para kayo mas lalo pang maluwalhati, Panginoon. Lord, wala po kami mababalik sa iyo, sa iyong katapatan sa amin, sa iyong kabutihan sa buhay namin, kundi ang buhay namin ay maibigay sa iyo, mapaglingkuran ka, masamba ka, at mapapurihan ka, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, salamat, Panginoong Yesus. Salamat sa pagtubos mo sa amin, Panginoon. Salamat sa cloth of righteousness, O God. Salamat, Panginoon, na kami ay nakakabalik sa iyo, nakakatawag sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Lord, salamat sa katurian mo sa gabing ito. Lord, patuloy mo pa kaming looban, pagkalooban ng karunungan, makaunawa ng iyong salita, Panginoon. We thank you, God, and even sa next part of this service, Lord. Continue, O God, to dwell within us, O God. Continue to speak with us, O God, through prayers, O God. Lord, thank you sa iyong mensahe sa gabing ito. We return to you all glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, good evening mga kapatid. Ate Princess, kung makakasabay ka pa sa amin, meron po tayong prayer. So, let us pray sa ating mga prayer points. Of course, we are thankful sa beginning ng ating prayer and fasting tonight. It's victorious, and we thank God for the strength that He given us, na binagkalooban niya tayo ng kalakasan na pagtagumpayan natin. So, bukas po, hindi ko po alam kung sino po yung next na si Ate Jen. Okay, Ate Jen, reminders lang po, kayo na po yung kasunod, at kayo po ang kasunod na magpa-fasting for tomorrow. Kailangan po hindi natin ito mabe-break, kailangan po natin ito po ay matuloy-tuloy po natin, para po yung ating Thanksgiving plus yung ating plan for the next year, it will be given favor for us with the Lord. He will intervene with us. So, ang ating pong prayer points sa gabing ito, of course, po yung sa ating yung ating daily prayer. Poor and oppressed. Yung oppressed, of course. Homeless, salvation po yan. Yung mga homeless, ibig sabihin po ng mga homeless, yung mga fatherless, yung mga taong may mga problema sa spiritual, nalayo sa Diyos, isa po yan. Ang pangalawa po, yung mga may problema sa relationship, yan po yung ating papanalangin. So panalangin natin yung mga may problema sa relationship,
may problema sa salvation, may problema tayo sa relationship sa God at sa atin. So panalangin natin yun na makapagbalik sila, mag-restore ang kanilang commitment sa Diyos. Yun po yun. Tapos yung mga taong nasalanta ng mga bagyo, yan po ay kasama rin po yan. Panalangin po natin yan. Sapagkat yan po yung mga oppressed, yan po yung mga fatherless, yung mga may mabibigat na dalahin. So of course, yung mga spiritual, huwag natin kakalimutan yung mga spiritual oppressed. Napaka-importante po yung ating napapanalangin. So panalangin din po natin yung mga yung ating Thanksgiving this coming December 25. So we are inviting continually sa ating mga kapatid na kayo po ay iniimbitahan namin, malagod po kaming iniimbitahan kayo na kayo samahan niyo po kami sa Thanksgiving na araw na yun, sa 25 po ng gabi. At salamat po sa inyo at maging sa prayer points din natin sa church. Let us pray sa coming Friday. So let us pray for the wisdom and knowledge and anointing for this coming Friday. Ang inyong lingkod po muli ang magdi-deliver ng Messiah. At salamat kay God. At maging sa mga instrumentalist na dumami pa tayo, lumago tayo. Hindi lang tayo dun sa isang part. So marami pa tayong dapat gawin para sa Panginoon. So nawa ay pagpalain yung lahat ng mga kapatid sa iglesia, World Fellowship Church, of course. We are praying for the church. We are praying for Alubihid Church. We are praying sa Qatar Church, kina Ate Shell. Pinapanalangin natin at sa lahat ng church sa buong mundo. So kasama po yan sa ating prayer. Maging sa ating country, pinapanalangin po natin yan. So ipanalangin po natin yung finance ng church. Malapit na po tayong magbayad ulit for the second month of the rent. So salamat kay God in advance sa kanyang provision. At doon sa ating electric, hindi ko alam kung anong update. So yun lang po. At basta panalangin natin yung finance ng church, and then of course panalangin natin yung mga may problema sa health. So panalangin natin. Continue lang po. Naniniwala po tayo na may ginagawa ang Panginoon sa habang tayo nananalangin. Ang importante lang i-demonstrate natin, gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. Yung si Ate Mila po, panalangin po natin tuluyan yan. Hindi ko na po naririnig kung ano po yung kanyang update, but I believe na siya po ay nagkakaroon ng magandang pangangatawan dahil po hindi po siya nagrereklamo, wala po siyang sinasabi. So si Tito Betong nakakalakad, nakakapag-martilyo na. So naka-wheelchair po yan. So salamat kay God. So sino pa? Yung pong mga kapatid na may mga karamdaman dyan. So claim nyo lang po sa pamagitan po ng prayer na ito, ay tanggapin nyo lang po yung healing na galing sa Panginoon, hindi po galing sa amin. At kayo po ng Panginoon ang mag-usap. So salamat kay God. At maging sa mga kapatid na nangihina, we are praying for the spiritual strength, spiritual renew, spiritual restorations, spiritual revival. Yan po yung ating pinapanalangin. So yung mga may visa, kailangan ng visa. So let us pray for the visa kung sino man yung nangangailangan ng visa. Let us pray for our family sa Pilipinas. So thank God na wala nang bagyo, wala nang nangyayari ng mga bagyo. So let us continue to pray na continually na lagi silang protectionan. So ano man yon, ano man ang mga nangyayari. So let us always be ready sa mga true prayers. So balutin natin ang panalangin lahat. So yung mga kapatid rin from Bodea to Pujaira to Philippines, panalangin po natin. Amen po. So meron pa po tayong dagdag. Okay, kung wala na po, let us start. Let us begin with the songs of adorations to God. Hallelujah. Then followed by the prayer points. Hallelujah. So let us pray. Let us sing a song. Hallelujah. 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 God, we bless you, God. We give you praise. Give you glory. Hallelujah, God. Oh, we bless you, God.
never ever let you go. No, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Yes, God, hallelujah. Your love, oh God, so great, oh God. Your grace, oh God, so wide, oh For God. your mercy. Your mercy, oh God, so deeper. Hallelujah, oh God. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, God, for your great love. Thank you, God, that you've given us your life upon us, oh God. Lord, tonight, Father God, it's not our, it is your Spirit, oh God. It is your grace only we can stand before you. It is only you, God, who give us righteousness, oh God. Lord, salamat na makakatayo kami sa iyong harapan. Salamat na nakakalapit kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami, Panginoon, nakakalapit sa iyo ng malaya, Panginoon, dahil sa iyong ginawa, Panginoon, sa aming buhay. Lord, salamat at ina-acknowledge namin ang iyong kabutihan sa buhay namin, ang iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, at amin pong hindi namin kinakalimutan, Panginoon, kung paano kayo nagsakripisyo ng buhay mo para sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, loobin mo, Panginoon, na kami makalapit sa iyo ng mas malapit pa, Panginoon. Closer to you, God. Nais namin, Panginoon, na makipag-usap sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, na nagsabi, Panginoon, na halik kayo, kayong mga nabibigatan, kayo lumapit sa akin pagkat ako ay mababang loob at pagagaanin niyo ang aming mga dalahin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, sabi mo rin sa iyong salita sa Jeremiah 33:3 na call unto me and I will answer you. Lord, ikaw nagsabi, Panginoon, na papakinggan mo ang aming panalangin. Sasagutin mo kami, Panginoon, sa aming mga panalangin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon, ay naniniwala kami, Panginoon, na pinapakinggan mo ang aming mga panalangin. Lord, sabi mo rin sa iyong salita, Panginoon, na believe whatever you ask for in prayer. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na matatanggap namin ang aming mga panalangin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon Diyos. At sabi mo, Panginoon,
Huwag kaming mabalaysa, huwag kaming matakot, Panginoon, pagkat kayo ay nasa sa amin, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na idulog namin sa iyo ang aming mga karaingan, Panginoon Diyos. Sabi mo, do not be anxious about anything, but by prayer and petition with thanksgiving, present your request and made it known to God. Lord, pinapaalam po namin sa iyo ang aming mga dalahin. We are praying, O God, for all the oppressed, O God, sa lahat ng mga may mga problema, sa lahat ng mga Panginoon na parang disappointed sa buhay, na parang katapusan na ng kanilang buhay, Panginoon, na parang end of the road, Panginoon, sa buhay nila, O God, na corner na, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na ina-allowed mo ang mga bagay sa buhay namin, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makakita, Panginoon, mabuksan ang aming isipan, ang aming puso sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga tao, Panginoon, naapektuhan, Panginoon, ng bagyo, Lord, hanggang sa mga oras ito, naniwala kami, Panginoon, na may dakilang plano, Panginoon. At hindi nyo sila hayaan, Panginoon, hindi mo i-allow ang bagay na ito na sila ay mapapasama, Panginoon, kundi sila ay mapapabuti, O God. Lahat kami, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa walang hanggan mong kabutihan sa buhay namin. Kaya, Panginoon, pagkakatiwala namin sa iyo, nilalapit namin sila, Panginoon, bigyan mo sila ng comfort, provide their needs, Panginoon, yung mga nasalanta ng ulisis, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon muli, O God. Tulungan mo sila na makapagsimula muli, Panginoon, na mga bagong buhay, O God. Bagong araw, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa mga taong nanghihina spiritual, Panginoon. They are spiritually oppressed, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. Sila po ay makatayo muli, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus ay aming binabasag at sinasaway sa pangalan ni Jesus. Hindi namin pinapayagan sa buhay ng bawat isa, lalo-lalo sa aming pamilya, lalo-lalo na sa membro ng simbahang ito, at sa lahat ng mga manggagawa mo, Panginoon. Lord, shield us by your blood, O God, that there is no power over all, Father God, sa aming buhay, itong mga gawain ng mga demonyo. Sa pangalan ni Jesus ay aming pinalalayas. Hallelujah, O God. We broke every works of the devil. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we pray sa mga kapatid, Panginoon, na natatamad, Panginoon, tinatamad, meron laziness, in the spirit of laziness sa buhay nila, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, amin pong winawasak, amin tinataboy, at amin pinalalaya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amin pinalalaya sa pangalan ni Jesus. Laziness, in the name of Jesus, I break you. I command you to go out in the name of Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng mga may sickness, may sakit spiritually, sa pangalan ni Jesus. By stripes and wound of the Lord Jesus Christ, you are healed. Right now, I command healing sa pangalan ni Jesus sa buhay ninyo. Sa buhay ng bawat isa na nanghihina na may sakit spiritually. Lord, we are praying also for the salvations upon our friends, upon our colleagues, Panginoon, sa trabaho, upon our relatives, Father God. We pray for the salvations upon salvations, O God. Lord, help us, O God. Help us to do your will, Father God, with courage and strength, O God. Hallelujah. Even this place, Lord, we are praying sa lugar na ito, Panginoon, na kami makapag-penetrate, Panginoon, makapag-umpisa, Panginoon, ng deliver of the salvations, makalabas kami, Panginoon, lumabas kami sa aming mga comfort zone, Lord God, na may pag-share ng gospel, Panginoon, with power and authority, O God. Lord, we are praying for the salvations of our friends around Corpacan, around neighbor, Father God, around, Lord God, sa lahat ng aming mga kilala, Panginoon. Lord, we are praying for the salvations upon salvations, O God. And Lord, we are also praying, O God, sa church this coming Friday, Lord God. We commit to you, God, this coming Friday. We are praying for the anointing
and your words of wisdom, O God, and knowledge be upon your servant, Father God. We are praying, O God, that the words, O God, that comes from you, put in his mouth so that he will speak in the name of Jesus. Lord, we are praying, O God, that the anointing, the triple anointing that comes from you, God, the Spirit, the ministering Spirit will continue to move in the midst of us. Every lives, every people who are listening in the name of Jesus will renew and will restore the relationship to you, God. Lord, we are praying, O God, na patuloy mo kami, Panginoon, palaguin spiritually, Panginoon. Use Word Fellowship Church for your glory, O God. And Lord, we pray for the increase of the numbers, increase of the workers, O God. We are praying, O God, na tulungan mo kami, Panginoon, to deliver your words, to strengthen every one of us, O God. Salamat po, Panginoon Diyos. We are praying, O God, sa lahat, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng bisa sa pangalan ni Jesus. We are praying, O God, for divine favor, Father God. Sa mga nangangailangan ng visa, we don't know, Father, kung sino man sila, Panginoon, but we are praying for them, that your divine favor be upon them in the name of Jesus. Lord, we are praying, O God, sa kay Ate Roslyn, Panginoon. I don't know if the visa of Ate Roslyn is already fine, but are still praying, Father God, na dalangin ko, Panginoon, na mapayapa at maayos na visa, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na maranasan niya ang buhay na kasaya-saya, Panginoon, na nandoon, Panginoon, na iyong kamay, Panginoon, sa buhay niya, O God. Sa bago niyang company, we're praying na pagpalain mo, magkaroon ng maraming business sa pangalan ni Jesus, Lord. At sila po, Panginoon, ay makapagpasahod ng normal, on time, Father God. And even, Lord, sa aming kapatid na sa Ate Ruby, yung kanyang company, Panginoon, let this company, Father God, continue, God, to send a customer, Father God. Lord, send the customers kanilang shop, Panginoon. Lord, restore sales, a good sale, boost the sale, increase sales, Father God, sa kanilang company, Panginoon, so that she will receive salary, O God. Right time and complete salary, O God, in Jesus' name. Lord, nothing is impossible to you. Alam ko, Panginoon, na may dakilang plano ka sa kanya, Panginoon. At niwala ako, Panginoon, na hindi magtatagal, Panginoon, na mababalik na uli ang sahod niya, Panginoon, in normal, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. And we're praying, O God, sa financial ng church, Father God, continue to provide the needs of this church, sa lahat ng mga nagsusupport ng simbahan, Panginoon, sa lahat ng mga faithful tithers, faithful workers, faithful supporter, Father God, even sa Kuya Chito, Panginoon, continue, God, to bless them, Father God. Lord, as you said, Lord God, that if you give, it shall be given unto them, full measure, pressed down, shake it together, running over, the measure they use, the measure you use for them, O God. Lord, naniniwala ako, Panginoon, sa lahat ng sinalita mo, sa lahat ng sinabi mo, Panginoon, that you will open the floodgates of heaven, that there's no enough room to contain every blessings that comes from you, and there is no pest that comes in our house, O God, in our resources, O God. You will bless it, multiply it, O Lord God. Salamat, Panginoon Diyos. At we are praying, O God, sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, from Bidia, Panginoon, sina Kuya Mike at lahat ng mga boys sa Bidia, Panginoon, aming mga kapatiran doon, we are praying for them to strengthen them, O God, give them, O God, a good sales, Father God, na magkaroon sila magandang sales, Father God, so that they will receive salary. Kina Ate Rowelyn, Father God, we continue to pray, Ate Rowelyn, Lord, at sa kanyang mga friends, Lord, we are praying for the spiritual growth, Father God, spiritual strength, Father God, continue to use them, continue, God, to guide them, O God, continue to protect them, O Lord. We are praying for the Lulea, Ate Jen, Sister Jen, Ate Loida, Father God, we are praying for them, O God, na pagpalain mo kanilang shop, Panginoon, pagpalain mo kanilang company, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, palagoy ng kanilang sales, Father God, and we are praying for unity, we are praying for love each other, Lord God, we are praying, O God, na magkaroon ng renewal ng kanilang visa, ng kanilang company, O God, in the name of Jesus. There is nothing impossible sa inyong company, sa Panginoon, walang imposible at mangyayari ang kinakalooban ng Diyos sa inyong buhay.
Lord, hallelujah, O God. Lord, continue, O God, praying for all our brethren sa nasa Pilipinas na, sina Ate Carmen, Lord God, sina Ate Lisa, Lord, sina Ate Jinky, O God, Lord, salamat po sa buhay nila na ginamit mo sa lugar na ito. Sina Kuya Franz, O God, na alam ko po, Panginoon, na ikaw, Panginoon, may dakilang plano ka sa mga buhay nila. Kung saan man sila nandoon, Panginoon, we pray na ikaw siyang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, we are praying, O God, sa lahat ng kapatid namin sa Corpacan. Lord, we are praying, O God, sina Ate Tricia, sina Ate Joy, Lord God, continue to strengthen their faith, O God. Continue, O God, na ikaw ang siyang manguna sa kanila. Pag-ingatan mo sila, pag-ingatan mo pati ang pamilya nila, Panginoon, ang kanilang mga relationship, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang magbalot ng pag-ibig mo, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo, God. At naniniwala kami, Panginoon, sa aming mga kapatid, sina Ate Nemia, Panginoon, at ang mga kasama niya, si Ate Angelica, Lord God, at lahat ng mga kanilang roommates, sina Ate Gloria, O God. Lord, kayo rin po, Panginoon, siya magpala sa kanila, O God, at lahat ng kanilang mga dinidesire sa buhay, Lord, pagkaloob mo, O God. At wala po kami mga hinihiling sa inyo, Panginoon, kundi ang kanilang salvation, sa kanilang paglago spiritually, Panginoon. Lord, we thank you, God, sa buong buhay nila, lalo na sa atin, O God, na kanyang driving araw-araw. We pray for your divine protection. Send your angels, charge over her, O God. Salamat po, Panginoon. At Lord, we are praying for this Ate Roslyn sa kanilang lugar, maging sa kanyang mga kasama, sina Franz, yung mga kasama niya sa room, Panginoon. Hindi ko po sila kilala, but we believe, Father God, that you have a great plan, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw rin, Panginoon, magbubukas sa kanila, sa kanilang mga puso at isip na tanggapin kayo, Panginoon, at maging Diyos kayo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, maging sa mga lugar na ito, Panginoon, sa aming mga neighbors, sa bahay na ito, Panginoon, patuloy pagpalain, shower your blessings upon this house, O God, sa lahat ng mga nakatira dito, Panginoon. Alam mo, Panginoon, yung mga taong nandito dito, you have a divine favor sa kanila, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, pagkaloob mo sa kanila, Panginoon, upang mamuhay na mapayapa, mamuhay na matahimik, O God. Lord, we are praying, O God, na patuloy mong magpadala, Panginoon, ng iyong mga provisions sa lugar na ito, O God. At dalangin ko, Panginoon, ng increment, Panginoon, open blessings, open opportunity sa kanilang lahat, Panginoon. At pagpalain mo ang mga kapatid na itong sumusunod sa iyo lalo, Panginoon. Lord, thank you, God, sa mga buhay nila. Kina Ate Lynn, Panginoon, kina Pastor Don, kina Sister Ruby, kay Sister Limer, Father God. Lord, ikaw nga po siyang patuloy manguna sa kanila, Panginoon. Maging sampu na kanyang mga mahal sa buhay. Lord, continue to pour out your blessings upon them. And we're praying, O God, na sa mga magandang kalusugan sa kanila, Panginoon, at sa kanilang pamilya, O God, patuloy na pagpalain mo, Panginoon, kanilang pamilya, O God. Lord, layo mo sila sa mga karamdaman, layo mo sila sa anumang kapahamakan, sa pangalan ni Jesus. Ay amin tinataboy, Lord God, ang mga gawa ng demonyo sa pangalan ni Jesus. At nadalangin ko, Panginoon, na balutin mo ng banal na dugo, O God, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lalo-lalo na ang ministry nila, Panginoon, sa Pilipinas, sa Lubihid, Father God. We are praying for a Lubihid Christian Fellowship, Lord. Continue, O God, to prosper that church, O God. Prosper all the members, Lord God. Send, Lord God, more committed workers, more committed sa bawat isa, Panginoon, sa pagsaserve sa iyo, Panginoon. Lord, continue, God, na pag-ingatan mo ang lugar na yung, Panginoon. I-adya mo sa lahat ng mga masamang gawa, Panginoon. Lahat ng mga calamity sa pangalan ni Jesus. Lord God, shield them, protect them, O God. You said in your words, O God, na sabi mo, there's no harm will befall you. No disaster will come near your tent. You just watch over them. Because you are the Lord of them, O God. Lord, naniwala kami, Panginoon, you will send and command your angels charge over them, O God, according to your words, O God. Lord, and we continue to pray, O God, sa aming mga kapatid, kid pa, Lord God, alam ko po saan man sila nandoon, Panginoon, nangangailangan sila ng visa, sina Ate Cora, yan ang mga kid pa girls na natitira, Panginoon, we pray for them. Lord, na ikaw ang siyang tumugon sa kanilang pangangailangan, sa mga physical o spiritual, Panginoon, tugunin mo sila, Panginoon Diyos.
maging sa mga umuwi sa Pilipinas, Lord, we pray for them that you may continue, O God, to protect them also. Sina Ate Maymay, sina Ate Annalyn, Lord, lahat sila, Panginoon, dinadalangin namin, di man namin sila nabanggit, but we believe, Father God, that you are not limited, Father God. You know, O God, you can extend your hands, O God, towards them, Lord. Lord, we thank you sa lahat ng mga nasalkay maril, Panginoon, ng kanilang mga kidpaggers, Panginoon, pag-ingatan mo rin sila doon sa lugar na yung Panginoon. Lord, help them to find job, Father God. Help them, O God, na mag-raise uli ang kanilang company, Panginoon. Mag-open muli opportunity sa kanila, Panginoon. Lord, we are continuing to pray, Lord, sa aming mga kapatid doon sa Pujaira, si Ate Princess, of course, Lord God, na siyang ginagamit mo, Panginoon, sa simbahang ito. And we are praying, O God, ng divine intervention sa buhay niya lagi, Panginoon, na siya maging kagamit-gamit, Panginoon. Pagkalooban mo pa siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, O God. At patuloy yung bigyan ng heart, Panginoon, to be servant, O God. At dalangin ko, Panginoon, yung fire sa buhay niya, fire sa puso niya, Panginoon, na mag-serve sa iyo, God. Lord, salamat po sa buhay ni Ate Princess. At dalangin ko, Panginoon, na extend mo, Panginoon, ang blessing mo, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, O God. Lord, whatever she desire, Lord God, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kanyang mga desire, Panginoon. Lord, thank you, God. At dalangin ko sa kanyang mga roommates, sina Ate Maylin, Father God, sina Lisa Lynn, Panginoon, sina Judlyn, Lord. Ikaw nga po ang siyang patuloy na manguna rin sa kanila, saan naman sila pumupunta, pag-ingatan mo sila, at makabalik sila lagi ng ligtas payapa, Panginoon, malayo sa lahat ng karamdaman, lahat ng mga gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, Lord. Continue to, Lord, na pagpalain mo kanilang company, Panginoon. Lord, thank you, God, sa aming pamilya sa Pilipinas, Lord. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na pag-ingatan, lalo sa oras na ito, natutulog sila, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na command every corner of our house, O God, in the name of Jesus, send your angels, O God, from corner to corner of our house, O God, including our relatives, our family, immediate family, Father God, sa Lokban, Quezon, Panginoon, Lord, we are praying for them, Lord God, na pag-ingatan mo sila, Panginoon. Ang nanay namin, Panginoon, pag-ingatan mo, bigyan mo malusog lagi na pangatawan. Yan lang po, Panginoon. Lord, we thank you, God, sa gabing ito, opportunity to speak to you, opportunity to have meeting to you, the opportunity to have encounter with you tonight, Father God. And Lord, we thank you sa lahat ng mga nanonood, Panginoon, sa gabing ito, sina Ate Chenkia, Lord, alam ko, Panginoon, ang layo ng binabiyahe nila, Panginoon. Pag-ingatan mo sila. Ang dalangin namin, Panginoon, na sila makarating na ligtas, payapa. Pag-ingatan mo sila, padala yung mga anghel na siya mga ngalaga sa kanilang pagdadrive, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, and we declare and decree, Panginoon, na sila po'y makababalik ng ligtas, payapa. At sa lahat ng mga kapatid, we continue, God, to decree and declare that we are all victorious in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you. At sa lahat ng mga ministry ng pinagkatiwala mo sa amin, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Hindi po namin ito kaya. Kaya nga po, inihingi namin ang iyong gabay, ang iyong pagsama sa amin, Panginoon. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you that you are within us always, O God, who sanctify us, who lead us, who guide us, who help us, O God. Hallelujah, O God. Lord, wala po kaming may masasabi sa inyo, Panginoon, kundi magpasalamat lagi sa iyo, O God. Magpasalamat. Sina Ate Eva, Lord, we are praying for them, Lord. Sina Ate Amalia, Panginoon, Lord. Sina Ate Normin, lahat po sila, Panginoon, na hindi namin po tulungan po sila, Panginoon, pag-ingatan mo sila saan man sila pumupunta, Lord God. Lord, we thank you, God, at sa iyo po ang gabing ito, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang lahat, Panginoon, sa iyo po lahat ang pagsamba, sa iyo po lahat ang kataas-taas ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Lord, we thank you. Hallelujah. So, good evening po sa lahat po. God bless you. See you po again sa Tuesday po. And kita-kita po ulit tayo sa Tuesday. Good night po. God bless. Good night.